ay labis na nalulungkot sapagkat nilapastangan ang pagkatao at karapatan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napakahirap pong tanggapin isang Pilipino, isang naging dating Pangulo ng ating bansa. Ni isang kaso po ay walang isinampa laban sa kanya dito sa ating bayan. Wala po silang isinampa anumang kaso, anumang habla. Mula nung siya'y nanungkulang mayor hanggang siya'y maging Pangulo ng ating Republika. Kamukat-mukat mo, bigla na lamang siyang dinukot. Bigla siyang nilipad sa isang malayong bansa. Malayong-malayo sa atin ngayon. Marami po akong itatanong sa inyo. Sasamantalahin ko po ang pagkakataon sapagkat nandito kayong lahat. Wala yung signal mo, kaya tape record na kayo. Mayroon? Mura po ba ang bilihin ngayon? Dito siya. Mura po ba ang bigas? Maginawa po ba ang ating buhay ngayon? Napakamura po ba ng kuryente ngayon? Baka naman ang gamot, napakamura po. Eh yung pong pagpapa-hospital, murang-mura po, hindi po ba? Nakakalakad po ba kayo sa gabi ngayon na hindi natatakot? Ang mga kriminal po'y kumonti po ba ngayon? Mami! Nawala po ba yung mga baha? Wala sa ngayon. Gumanda po ba yung traffic natin? Alam po ninyo kung bakit ko tinatanong sa inyo ito? Sapagkat sa lahat po ng mga lugar na pinupuntahan namin, ito pong kahirapan ng ating bansa ang palagi pong isinusumbong sa amin. Ang sabi ko naman po sa kanila, nagkaganito po tayo dahil sa mahabang panahon, hindi po ninyo masyadong pinili yung mga senador na inyong ibinoto. Ang mga iba po'y naging pabalik-balik na lang. 3 beses na nakabalik, 4 na beses na nakabalik. Pero ang kalagayan po ng ating bansa ay bagsak pa rin ang ating ekonomiya. Mahina ang ating institusyong pampolitika, pati po yung ating lipunan. Alam po ninyo, napakahina ng pundasyon na kanyang kinalalagyan. Etong nakaraang araw, nabigla po tayong lahat at alam ko marami sa inyo ngayon, kung hindi man lahat, nag-iisa siya, walang kasalanan, ipinagkanulo ng sariling pamahalaan. Ang lalo pa pong mahirap tanggapin, mga kababayan, itong hukuman na pinagdalhan sa kanya, na wala naman pong jurisdiction sa atin sapagkat ang ating bansa ay matagal nang kumalas bilang estadong kasapi doon sa tinatawag na Rome Statute. Hindi na po tayo kasali doon. Pinipilit pa nila na usigin at hatulan ang isang taong walang kasalanan. Ang ICC po ay makakatulong lang sa suliraning pangbatas ng isang bansa kung ang hukuman ng isang bansa ay hindi gumagana. Kung ang mga piskalya sa isang bansa ay hindi gumagana. Yung ginawa po nila sa ating Pangulong Duterte ay sampal mula sa pinakamababang hukuman ng ating bansa hanggang sa pinakamataas na hukuman, ang Korte Suprema. Bakit po? Umaandar po ang ating hukuman, ang ating justisya. Tumatanggap sila ng anumang habla, ng anumang asunto na iahay hindi naman laban kanino man.
Bakit hindi nila inasunto ang Pangulo nung siya'y nandito pa, nung siya'y nanunungkulan o pagkatapos na siya'y manungkulan? Wala po ni isa. Pagkatapos ay ganun ang kanilang gagawin. Ang isa pang hindi katanggap-tanggap, mga kababayan, itong International Court of Justice na kung tawagin ay ICC. Alam po ba ninyo kung saan nakabase itong hukuman na ito? Ito ay nakabase sa Netherlands. Isang bansa na ngayon ay patuloy pa rin na kumukup-kup, nagtatanggol at nagbibigay ng suporta sa mga komunista na kalaban ng ating gobyerno. Ito ang masakit. Masahol pa po kay Dr. Jose Rizal ang ginawa nila kay Tatay Digong. Bakit po? Si Dr. Jose Rizal hinatulan ng mga Kastila, ngunit nung panahon na yon ang ating bansa ay nasa ilalim ng Espanya. Pero ngayon, ang bansa natin ay isang bansang malaya. Isang bansa na independent, isang bansa na mayroong soberenya sa kanyang sarili. Bakit hahatulan ang isang Pilipino, ang isang dating presidente? Ang pinakamasakit po ay ito. Bakit po ang presidente ng Russia, si Vladimir Putin, inisyuan din ng warrant of arrest nitong inutil na ICC ito? At meron din pong Interpol na nagbigay ng warrant of arrest. Bakit po hindi nahuli ang Vladimir Putin ng Russia? Ganon din po ang presidente ng Israel, Benjamin Netanyahu. Meron din pong warrant of arrest na inisyu ang ICC, ang inutil na ICC ito. Meron din pong ginamit na Interpol. Pero hindi rin po nahuli ang Benjamin Netanyahu. Bakit po? Sapagkat wala isa man sa kanilang mga kababayan ang nakipagsabuatan sa ICC para ipahuli at ikulong ang kanilang mga leaders. Hindi po kagaya dito. Hindi po kagaya dito. Tayo pa ang nakipagsabuatan. Para ang isang pangulo na walang kasalanan kundi mahalin ng kanyang bansa ay sapilitang dakpin, nalabag sa kanyang kalooban para siya ay usigin, para siya ay hatulan ng isang hukuman na kailanman na hindi natin kinikilala. Isipin po ninyo kung ano ang demandang binasa sa Pangulong Duterte. Siya daw ay nakapatay ng 43 tao sa pagitan ng 2011 at 2019. 8 taon. Yun po yung binasang demanda. Akala ko ba yung kanyang mga kalaban dito palaging sinasabi ang pinatay daw sa war on drugs 30,000 people. Hindi po, binasahan siya ng demanda doon sa Hague, 43 individuals sa loob ng 8 taon. Ibig sabihin, 5 di umano'y napatay sa loob ng 1 taon. Bakit nakalimutan po nila yung Mama Sapano Massacre? 44 na pulis ang pinatay sa loob lamang ng 1 araw. Bakit nakalimutan po yung Maguindanao Massacre? 58 ang napatay sa loob lamang ng 1 araw. Wala man lang isa na nagsuplong sa ICC. Si Vladimir Putin gumagamit ng missile sa giyera sa Ukraine. Ang missile hindi pumipili kung sino yung papatayin. Sanggol, matanda, babae, bata, kahit sino. Kung sino ang abutan ng missile. Yun po yung crime against humanity. It's a widespread and systematic attack on civilian population.
Ganon din ang ginawa sa Israel. Ang mga missile ng Israel na pumupuksa ng maraming kalaban, yung Hamas, walang pinipili ang missile. Yun ang crime against humanity. Ang Pangulong Duterte, ang ginawa niya ay gumawa ng programa para durugin ang mga taong nagbebenta at nagpupus ng droga dito sa ating bansa.